Ang paghihiganti ay walang maidudulot na kabutihan sa tao. Patuloy lamang nitong isasadlak tayo sa mapait na nakaraan at hindi tayo makakausad habang may puot sa ating mga puso. Hindi rin ito magandang paraan upang makamtan ang hustisya. Ang tunay na susi upang mapalaya ang sarili ay ang magpatawad sa mga taong nakasakit sa iyo. Magandang araw Mr. Narrator at sa mga nakikinig. Ako po si Lucas, tubong Negros Occidental, at ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay tungkol sa aking pakikipagkaibigan sa tenderang nagngangalang Aling Trining na naghandog sa akin ng kapangyarihan ng mutya ng kalamansi bilang pangontra at proteksyon sa mga aswang. Taong 1986, nakatira pa kami ng mga magulang ko sa may gulod at may ilang kilometro din ang layo sa bayan. Kaya naman sa tuwing nauutusan akong mamalengke ng nanay ko, ay bago pa lang sumikat ang araw ay naglalakad na ako dahil madalang pa noon ang sasakyan. Nabibilang ako sa mahirap na pamilya at kung hindi kami pare-parehas na magkayod ay hindi magkakalaman ang aming sikmura. Hindi ko maiwasang magdala ng itak dahil nakakarinig ako ng mga kaluskos sa paligid. Ng mga panahong iyon ay usap-usapan sa bayan at iba naming mangilang-ilang kapitbahay na may mga nakapaligid na aswang saan man dako sa Negros Occidental. Kaya naman nagdodoble ingat ako sa tuwing nagsosolo akong pumunta patungo sa bayan. Ang mga magulang ko ay abala sa pagtatanim ng mga palay at mais at dahil nag-iisa akong anak ay ako palagi ang kasama nilang kasama sa mga gawain. Nasa 16 na taong gulang pa lang ako noon pero batak ang katawan ko sa pagtatrabaho. Madalas ay nakakaliban pa ako sa klase sa may bayan dahil kinakailangan ko pang maghanap buhay at makatulong sa aking mga magulang. Nang makarating ako sa bayan at eksaktong kakaunti pa ang namimili sa palengke, ay hindi na ako nag-aksaya pa ng oras at namili na ako ng mga kailangang sangkap sa pagluto ng nanay ko. Inabot ako ng kalahating oras sa pagpili at pagkukumpleto ng mga rekado bago ako nakaisip na bumalik na sa gulod bago pa ako abuti ng tanghali sa paglalakad. Saglit akong napadaan sa dakong kinaroroonan ng pwesto ng matandang si Aling Trining na nagtitinda ng kalamansi. Wala pa siyang mga katabing tindera at tila may kausap siyang dalawang lalaki na pilit siyang inuutusang magbigay ng pera sa kanila. Madalas ko na nakikita sa pwesto sa palengke si Aling Trining. Kilala siya doon bilang tindera ng kalamansi at kahit madalang ako na makabili sa kanya ay nagmamalasakit pa rin ako dahil likas siyang mabait at palakaibigan sa mga mamimili. Parati niyang kasama sa pagtatrabaho tuwing walang pasok ang apo niyang dalagita pero ng mga oras na yon ay hindi ko pa nakikita ang kanyang presensya. Napansin ko na parang may pinagtatalunan sina Aling Trining na sapilitang tinututukan ng ice pick ng dalawang kawatan at mukhang pinaglalabas ng pera. Hindi ko nagugustuhan ang mga nagaganap noon at mukhang may masama pang magaganap sa pagitan nilang lahat. Tagmatigas ang matanda kaya sinampal siya ng isa sa mga lalaki. Kaya kamuntik na siyang mabuhal mula sa kinatatayuan niya. Doon ko napagtanto na posibleng magnanakaw ang dalawang lalaki. Lumingalinga ako at napansin ko na mangilan-ngilan pa ang mga tao at nagtitinda na magkakalayo ang mga pwesto. Pero nilakasan ko ang loob ko bago pa muling masaktan ng dalawang lalaki si Aling Trining. Nagsisisigaw ako at humingi ng tulong. Naalarma ang ibang mga nagtitinda, gayon din ang dalawang lalaki na maskulado at matatapang ang mga muka. Mukhang mga biyasa sa pakikipaglaban ang mga to. Nakita nila ang ginawa ko kaya binuweltahan nila ako pero kahit na malalaki ang mga pangangatawan nila at mga mukha silang basagulero ay hindi ko sila inatrasan.
Binunot ko ang itak sa aking tagiliran at pinagbantaan ko sila na kung hindi nila ako titigilan at lalo na ang matanda ay sigurado mapipilitan akong kalabanin sila. Tinapunan ako ng masasamang tingin at pagkatapos ay nagpakawala sila ng nakakainsultong ngisi na para bang hinahamak ako dahil wala pa sa kalikingan ko ang makipaglaban sa kanila. Hindi ako umatras at nanatili ako sa aking kinatatayuan habang hawak ang itak nang biglang magkagulo at nagsilapitan ang ilang tendera. Bagay na ikinabahala ng dalawang lalaki kung kaya't mabilis silang umatras at kumaripas ng takbo. Hinabol sila ng dalawang tenderong magkakatay ng karne at may bitbit pa silang malalaking kutsilyo habang tumutulin ang pagtakbo. Nang mawala na sila sa aming paningin ay saka naming pinagtulong-tulungang alalayan ang matanda. Kasabay noon ay dumating ang kanyang apo. Nagulat na gulat sa inabot ng pangyayari. Nabanggit sa amin ni Aling Trining na may dalawang binata na balak siyang pagnakawan. Nahuli niya itong nagbubuklat ng kanyang mga tinda at hinahanap ang pinaglalagyan niya ng pera. Kinastigo niya raw ang mga binata subalit laking gulat niya nang maglabas ito ng mga patalim at tinakot siya na papatayin kung hindi niya ilalabas ang pera. Nahabag kami sa kalagayan ng matanda pero nakatitiyak naman ako na wala nang gagambala sa kanya dahil mahuhuli na rin ang dalawang binata. Nag-umpisang bumalik sa kanyang pwesto ang mga nagtitinda at nang makalayo na sila ay binala ko na rin na umuwi. Subalit tinawag ako ni Aling Trining at pinalapit sa kanya. Paulit-ulit siyang nagpasalamat at bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Tinignan niya ang palad ko at nasabing nasa peligro ang buhay ko. May dinukot siya sa bulsa at inilagay sa mga palad ko ang isang kwintas na nagtataglay ng buto ng kalamansi. Nabanggit niya sa akin na espesyal ang mutya at bilang pasasalamat ay pinagkakaloob niya iyon sa akin. Nabanggit niya na may kapangyarihan ang mga aswang na gawing ordinaryong ulam ang mga parte ng katawan ng mga taong binibiktima nila. Ipinapakain nila ito sa kanilang mga kapitbahay o bisita upang gawin din silang mga aswang. Upang malaman kung ano talaga ang binibigay sa iyo at ikaw ay may suspetsa na aswang ang naghapag sa iyo nito, patakan ito ng kalamansi at lilitaw ang tunay nitong anyo. May allergy din daw ang aswang kapag napatakan ng katas nito na pwedeng ikasunog ng kanilang balat. Kasunod niyang ibinigay sa akin ang isang botilya na may laman. Ayon sa kanya ay bintitadong tubig iyon na inihandog sa kanya ng kaibigan nilang pari. Kadalasan ay ibinabasbas nila bilang proteksyon laban sa masasamang espiritu. Nasusunog ang aswang sa sandaling natatalamsikan sila ng bintitadong tubig. Bukod pa doon ay may idinagdag pa siyang karampot na dakot ng asin na nakalagay sa plastik. Binigyan niya ako ng panuto kung paano ko iyon gagamitin. Sabi niya, inilalagay ang asin sa bawat sulok ng bahay para hindi pa mahayan ng masasamang espiritu at hindi rin makalapit ang mga aswang. Matapos ang mahaba niyang paliwanag ay inutusan niya na akong umalis dahil maaaring abutin ako ng dilim sa daan bago pa ako makarating sa aming bahay. Nabigla ako. Hindi ko inaasahan na may nalalaman siya kung saan ako nakatira. Bagamat hindi naman kami lubos na magkakilala. Tila may kung anong misteryo ang bumabalot sa kanyang pagkatao na gusto kong malaman. Nagtapang-tapangan ako. Ninais ko siyang usisain, subalit wala akong natamong anumang kasagutan. Bagkus ay paulit-ulit niya na akong inuutusang umuwi. Kaya naman tumalima na ako at nagpasalamat sa mga ipinagkaloob niya sa akin bago ako nagpaalam. Naglakad ako sa kahabaan ng daan at inabot ako ng hapon bago ako nakarating sa madamo at masukal na kapatagan patungo sa gulod. Wala akong masumpungang tao ng mga sandaling yun. Napakatahimik ng lugar at banayad lamang ang hangin at hindi masyadong mainit ang panahon.
Pasipol-sipol akong naglalakad habang bitbit ang mga pinamili ko. Tiyak ako na mapapagalitan ako ng nanay ko at posibleng kumakain na din sila ng tatay ko ng kamuting kahoy noong sumapit ang tanghalian. Maya-maya pa, hindi pa man ako nakakarating sa gulod nang makarinig ako ng kakaibang huni ng ibon. Tumingala ako at sumulyap sa mga puno sa paligid. Wala akong matagpuan na ibon. Iniisip ko na baka namamalikmata lamang ako pero sa kasunod na paghakbang ko ay muli kong narinig ang paghuning iyon. Napatingin ako sa dakong kalayuan at napansin ko na papalubog na pala ang araw. Kinilabutan ako. Napalunok ako ng laway dahil malapit ng dumilim at ang nakakatakot pa ay baka may lumitaw na aswang sa aking harapan. Kaya naman binilisan ko ang paglalakad. Ayokong abutin ng dilim sa may kakahuyan dahil baka mas lalo pa akong mapahamak sa kamay ng mga nilalang na hindi ko nakikita. Pagtapat ko sa maraming punong kahoy ay nakarinig naman ako ng mahinang pag-ungol at yabag ng mga paa. Wari ko ay may sumusunod sa akin pero hindi ako makatiyak sa bagay na iyon dahil iniisip ko na baka residente lamang iyon na gustong makisabay sa paglalakad. Nagpatuloy ako sa paglalakad at hindi ako lumingon sa likuran dahil ayoko makakita ng anumang nilalang sa paligid. Dali-dali akong naglakad nang makarinig ako ng sunod-sunod na pagsipol ng sino mang nasa likuran ko. Nagtaasan ang mga balahibo ko sa katawan. Dumagundong ang malalakas na kaba sa dibdib ko pero hindi ako huminto sa paglalakad. Ngunit hindi niya ako tinigilan. Naririnig ko din ang mga yabag ng paa na nagmamadali at mukhang gustong-gusto niya akong maabutan. Bago pa ako mapasigaw ng mga sandaling yon ay kinuha ko ang mutya ng kalamansi at saka ko hinarap ang naturang nilalang. Nagulat ako at halos manlamig ang aking buong katawan nang matitigan ang isang nilalang na sobrang lansa, makapal at malaalambre ang buhok. Napupuno ng maraming matutulis na mga ngipin ang bibig at talagang nanlilisik ang mga namumulang mga mata. Bigla siyang lumapit sa akin kaya iniharap ko sa kanya ang mutya ng kalamansi. At dahil doon, nagliwanag ang mutya at nasilaw sa liwanag ang aswang kung kaya't napaatras siya mula sa kinatatayuan. Umangil ang nilalang habang tinatakpan ang kanyang mga mata. Inihanda ko ang aking sarili at hinawakang mabuti ang itak. Nakapikit ang mga mata ng aswang habang pinakikiramdaman ang paligid. Mukhang nabulag ko ang nilalang kaya hindi niya magawang imulat ang kanyang mga mata. Pero maliksi pa rin siyang kumilos. Kamuntik niya akong mahagip. Malakas pa rin ang pakiramdam niya kaya naman umisip ako ng paraan kung paano ko malalabanan ang aswang. Kung hahayaan ko na lamang siya ay tiyak na may mapapatay pa siyang ibang tao na magagawi sa lugar na iyon. Kaya naman nang muli niya akong atakihin ay walang pagdadalang isip ko na tinagpas ang kanyang ulo. Tumalsik ang dugo niya sa damit ko at sumulak ang masangsang na amoy. Malakas ang buwelo dahil tumilapo ng ulo sa kabilang sulok ng punong kahoy. Kitang-kita ko na nakapikit pa rin ang mga mata ng aswang nang ito ay bumulagta ang katawan nito sa lupa. Pagkatapos noon ay kumaripas na ako ng takbo papalayo sa lugar na yon. Nanood sa makikipot na daan at nagmamadali na ako nga makarating sa aming bahay. Makalipas ang ilang minuto ay nakaabot na ako sa bakuran ng aming bahay kubo. Kumatok ako sa pinto at pinagbuksan ako ng nanay ko. Namilog ang mga mata niya habang pinagmamasdan ang aking itsura. Tinanong niya ako kung anong nangyari at kung bakit punong-puno ng dugo ang aking damit. Hindi ako kagad nakasagot bagkus ay nagmano ako sa kanya at dumiretso sa loob ng bahay. Inilapag ko ang basket na may lamang gulay. Pagkatapos ay nagtungo ako sa may lababo at naghilamos ng muka. Doon pa lang ako na umpisang magpaliwanag at magsalita
ng buong pangyayari sa aking mga magulang. Bumalik ako sa may pinto ng bahay at sinigurado na nakasarado iyong mabuti. Pagkatapos ay kinuha ko sa loob ng basket ang plastik na may lamang asin. Kasunod ay isinaboy ko ang asin sa may pinto, dingding at iba pang sulok ng bahay. Nagpasalamat ang nanay at tatay ko dahil walang masamang nangyari sa akin, pero nangamba sila sa kaligtasan naming mag-anak. Gabi na noon, kaya naman maagang nagluto ang nanay ko gamit ang mga sangkap na nabili ko sa palengke, at pagkatapos ay nagsalo-salo na kami sa hapunan. Hindi na kami nagpaabot ng hating gabi at nagpahinga na kami sa takot na baka nasundan ako ng iba pang nilalang. Kinaumagahan, hindi na muna ako pinalabas ng bahay ng mga magulang ko at sila na muna ang nagtrabaho. Kaya naman ako na lang ang natitira at nag-asikaso ng mga gawaing bahay. Mabuti na lamang at may natitira pang gulay na maluluto sa tanghali at hapon. Mabuti na lamang at sa tagal ko na nanatili sa aming bahay ay walang masamang nangyari sa akin. Kahit lumabas ako sa aming bakuran ay wala akong nakitang sino mang umaaligid sa paligid. Malamang ay naitaboy ko na ang mga aswang na gustong magtangka sa aming buhay. Kinabukasan naisipan ko na magtungo sa palengke at magpasalamat kay Aling Trinidad sa ibinigay niyang pangontra sa akin at para makapamalengke na rin. Pinayagan naman akong makalabas ng aking mga magulang, kaya naman habang hindi pa sumisikat ang araw ay lumakad na ako patungo sa bayan. Noong sumikat na ang araw ay nakarating na ako sa palengke at bumili na ako ng mga kailangan sa pagluto. Nang makatapos na ako sa pamimili ay dumako ako sa pwesto ni Aling Trining, ngunit hindi ko siya natagpuan. Nakakapagtaka na wala pa siya ng mga oras na yun, dahil alam ko na maaga siyang nagtitinda. Ipinagtanong ko siya sa karating na tindera at nabanggit nito na hindi na nakakapasok sa trabaho si Aling Trining at ibinili na lang ang kanyang tindahan. Nang maitanong ko sa kanya kung bakit ay nagkibit balikat lamang siya at sinabing kung gusto ko itong makausap ay magtungo ako sa bahay ni Aling Trining. Ibinigay niya ang lugar ng bahay nito at mabilis akong nagpasalamat bago pumunta kay Aling Trining. Kaso pagkadating ko sa bakuran nila ay napagtanto ko na wala siya sa bahay dahil nakailang beses na akong tumatawag subalit walang sumasagot. Maya-maya pa, biglang lumabas ang kapitbahay at nabanggit niya sa akin na maagang lumabas ng bahay ang maglola dahil meron silang importanteng pupuntahan, ngunit hindi nila nabanggit kung saan sila pupunta. Bahagya akong nalungkot pero hindi naman siguro iyon dahilan upang umalis sila sa Negros Occidental. Kaya naman nag-iwan na lang ako ng mensahe sa kapitbahay ng matanda bago ako tuluyang umalis. Naglakad naman ako at nakarating naman ako sa masukal na kapatagan at parang bumigat ang aking pakiramdam, pero mas pinabuti ko na lang na magpatuloy sa paglalakad dahil wala na akong ibang madadaanan patungo sa gulod. Luminga-linga ako sa paligid subalit wala akong nasusumpungang aswang hanggang sa makasalubong ko ang mag-asawa. Sa tingin ko ay nasa 40 anyos na sila at medyo malulupit ang kanilang mga mata. Tinanong nila ako kung saan ako nakatira at tumugon naman ako na nasa gulod ang kinatitirikan ng aming bahay. Tumango ang mag-asawa at nagpaalam na sila sa akin. Ipinagpatuloy ko pa rin ang aking paglalakad at noong medyo nakalayo na ako ay doon ako nakarinig ng mga yabag ng paa. Inisip ko na baka may mga tao na kasunuran ko na posibleng nakatira din sa gawing gulod. Mangyari kasing magkakalayo ang mga kabahayan, kaya naman hindi magkakakilala ang mga taong naninirahan sa gulod. Hindi ko na pinansin ang mga yabag ng paa, ngunit natigilan ako nang makarinig na naman ako ng impit na huni ng ibon. Kinutuban ako na hindi iyon pangkaraniwang ibon at hindi iyon nalalayo sa maniniktik na minsahero ng aswang.
Tumingala ako sa langit at napansin ko na dapit hapon na naman at mukhang nalalapit na ang paglubog ng araw. Maya-maya pa, merong sumitsit sa aking likuran at mukhang ako ang tinatawag noon, kaya napilitan akong lumingon. Doon mula sa may tabing isang matayog na punong kahoy ay may nakatayo ang mag-asawa na nanlilisik ang mga mababangis na mga mata. Nilukuban ako ng takot at naisip ko na aswang ang mag-asawa, kaya kumaripas ako ng takbo. Kaso ay napatid ako ng nakausling tuod, kaya bumagsak ako sa lupa. Pag-angat ko ng tingin ay laking gulat ko na nasa harapan ko na ang mag-asawa. Paano sila nakarating sa harapan ko nang ganoon kabilis? Hindi ko man lang narinig ang mga yabag nila o anumang pagtakbo. Hinablot ng lalaki ang damit ko at mabilis ako nga ibinangon. Pagkatapos ay hinihagis ako sa dakong kalayuan kung saan napatama at napahampas ang likod ko sa katawan ng puno bago ako bumagsak sa lupa. Hindi ko malaman kung nagkalasog-lasog ang mga buto ko sa likod. Hindi ako kaagad nakatayo at napangiwi ako sa sobrang sakit. Naaninag ko na papalapit na silang dalawa sa direksyon ko, kaya naman nagsisigaw ako at humingi ng tulong. Humalakhak ng pagkalakas-lakas ang mag-asawa at kasabay nun ay pinagtaasan ako ng boses ng ginang. Nasabi niya sa akin na kahit anong gawin ko na pagsigaw ay wala iyong epekto dahil walang tao sa kalapit at siguradong doon na ako mismo mamamatay. Napapikit ako at pilit kong ibinangon ang aking sarili, kahit parang tinutusok ako ng matulis na bagay sa aking likuran. Matagal ako bago nakabangon at tiniis ko ang matinding pagkirot ng aking likod. Binunot ko sa kaluban ang itak, pero laking gulat ko nang biglang may naghagis ng asin at eksaktong tinamaan sa likuran ang mag-asawa. Umangil silang dalawa at kamuntik nang mapaluhod sa kanilang kinatatayuan. Luminga-linga ako sa paligid at nakita ko sa gilid ng puno na lumitaw si Aling Trining, gayon din ang kanyang apo. May hawak na makabuhay si Aling Trining, samantalang kalamansi naman ang apo niya. Hinarap nila ang mag-asawa at nangusap si Aling Trining. Base sa sinabi niya ay binantaan na niya ang mag-asawa na huwag akong sasaktan kung ayaw nilang maubos ang kanilang angkan. Subalit nagmatigas pala ang mga ito at itinuloy ang kanilang mga binabalak. Bumuelta ang lalaki at nasabi na namatay ang kanilang anak dahil sa akin at ako ang pumatay dito, kaya nararapat lamang na singilin nila ako sa nagawa kong kasalanan. Napagtanto ko na ang aswang na napugutan ko ng ulo ay ang kanilang anak at kaya nila ako sinusugod ay upang maipaghiganti ang pagkamatay nito. Tumugon si Aling Trining at nabanggit na nakaganti na sila nang mapatay ang tiyahin ko na nakatira sa bayan at hindi na nila kailangan pang pumatay dahil hindi naman matatahimik ang kaluluwa ng kanilang anak hanggat nakakagawa sila ng karumal-dumal na krimen. Sumulak ang galit sa kalooban ko nang maintindihan na napatay pala ng mag-asawang aswang ang tiyahin ko na si Tia Sally na nakatira sa bayan. Akma ko sanang susugurin ang mag-asawa pero sinenyasan ako ni Aling Trining na wag ko nang itutuloy ang aking binabalak. Ayaw pa rin matinag ng mag-asawa at hindi sila makapapayag na hindi ako mapapatay. Kaya naman walang sabi-sabi na umatake sila sa amin. Subalit, bago pa sila makarating at makalapit sa akin, ay hinagupit na sila ni Aling Trining gamit ang buntot pagi. Samantalang natalsikan sila ng katas ng kalamansi na piniga ng apo ng matanda. Umangil ang mag-asawa. Umatras sila at tumingin sa amin ng masama. Matagal kami nagtinginan at pagkatapos ay muling nagsalita si Aling Trining. Binalaan niya sa ikalawang pagkakataon ang mag-asawa na kung magpapatuloy sa pakikipaglaban ay talagang pagpira-pirasuhin at susunugin niya ang mga katawan ng mga to. Sa puntong yun ay nagulantang ang mag-asawa.
At malamang ay napag-isipan nila na maaaring gawin nga iyon ni Aling Trining gamit ang buntot pagi at kalamansi. Kaya naman, bago pa ito makagawa ng panibagong estratehiya sa pakikipaglaban, ay umatras na ang mag-asawa at kusang lumayo sa aming kinatatayuan. Naglaho sila sa mga punong kahoy at hindi na nagpakita pa sa amin. Tinulungan ako ni Aling Trining at ng kanyang apo na babae na makatayo at habang naglalakad kami ay isiniwalat sa akin ni Aling Trining ang kanyang sikreto. Ayon sa kanya, isa siyang dating manghuhula at tinuruan siya ng ama niyang magmumutya sa pakikipaglaban sa aswang gamit ang kalamansi, makabuhay, asin at bintitadong tubig. May malawak pala silang taniman ng kalamansi at matagal na siyang nagtitinda nito. Pero sa pagdako ng panahon ay hindi na siya naging aktibo sa pakikipaglaban sa mga aswang at pinili niyang mamuhay ng simple kasama ang pamilya. Nag-iisa niyang anak si Giniva at piniling magtrabaho sa Maynila habang nasa Zamboanga naman ang asawa nitong si Ramon at nagbabayad ng negosyo. Nagpapadala na lamang sila ng pera sa anak na si Salome na kanyang apo. Alam ni Aling Trining na mabait at masunurin ang binatilyong kagaya ko, kaya naman naging palagay ang loob niya sa akin. Alam din niya na makakaengkwentro ako ng aswang at humanga siya sa katapangan ko dahil napatay ko nga ang isang nilalang. Ang totoo, ang aswang na napatay ko ay marami ng mga residente sa bayan ang nabiktima nito, kaya nararapat lamang na mapatay niya ito. Kilala din niya ang mga magulang ng aswang, kaya minarapat nilang puntahan ito sa bahay at makipag-usap. Noong una ay ayaw nilang makipagkasundo at talagang nagpupuyos ang galit nila sa akin dahil hindi nila matatanggap ang pagkamatay ng panganay nilang anak. Pero kinalaunan ay pumayag na rin ito sa pakiusap niya. Akala ng maglola na maayos na kausap ang mag-asawa. Subalit, pagbalik nila sa bayan ay nabalitaan na lamang nila na may napatay akong kamag-anak at kilala niya ang posibleng pumatay. Natagpuan na lang na wakwak ang tiyan at nakalabas ang laman loob ng aking tiyahin. Kasabay nun ay ang pagkawala ng kapitbahay nitong si Jaime na kapatid ni Mario na mismong ama ng napatay kong aswang. Teorya ni Aling Trining na inutusan ni Mario si Jaime na patayin ang tiyahin ko bilang bahagi ng kanyang paghihiganti. Pinayuhan ako ni Aling Trining na pansamantala ay huwag akong aalis sa tabi ng mga magulang ko. Dahil sa sigurado siya na sila ang isusunod ng angkan ng mga aswang, inihatid nila ako sa aming bahay at hindi na sila tumuloy sa aming bahay, kaya hindi ko na rin sila naipakilala sa mga magulang ko. Pagpasok ko ng bahay ay inabutan ko na umiiyak ang mga magulang ko. Nilapitan ako ng nanay ko at nabanggit niya sa akin na pinatay ng aswang si Tia Sally. At kinakailangan naming magtungo sa lamay kinabukasan. Tumalima naman ako at hindi ko nabanggit sa kanila ang tungkol sa katotohanan ukol sa pagkamatay ng tiyahin ko. Dumako ang kinabukasan, tanghali na nang kami pumunta sa bayan at inabot kami ng hapon nang makarating sa bahay ni Tia Sally. Inasikaso kami ni Tio Lambert at ng kanyang dalawang anak. Maraming bisita ang nakikipaglamay at hindi ko inaasahang may napansin akong 3 katao na may mababangis na mga ngipin. Nakikipaglamay sila at hindi nila tinatanggal ang tingin sa aking mga magulang at maging sa tiyuhin ko at mga pinsan. Halos dumalo sila sa karamihan ng mga tao at naisip ko na hindi karaniwan ang mga yon ng kanilang mga mata. Sigurado ako na kamag-anak sila ng aswang na napatay ko at balak nilang patayin ang pamilya ko. Inobserbahan ko sila hanggang sa sumapit ang hating gabi at sila na lang ang natirang nakikipaglamay. Eksaktong umalis ang nanay at mga kapinsan ko sa may sala at tangi ako na lang ang naiwan, pati ang 3 lalaki. Tumayo sila at nagbagong anyo. Lumago ang mabalahibo nilang mga katawan
Kinuha ko ang binditadong tubig, pati ang itak. Binalahan ko silang wag lalapit kung ayaw nilang masaktan, subalit nagpatuloy sila sa paglapit sa akin. Hindi nagtagal at biglang may kumatok sa pintuan. Naulinagan ko ang tinig ni Aling Trining at biglang natigalgal ang 3 aswang. Inutusan ko si Aling Trining na pumasok sa loob dahil hindi na nakasarado ang pinto. Pumihit ang siradura at bumungad si Aling Trining, dala ang makabuhay. Kasama niya ang apo na may hawak na itak. Sa mahina at pabulong na tinig ay sinabihan niyang umalis ang mga aswang dahil ayaw niyang dumanak ang dugo bilang respeto sa patay. Alam niyang planado at ipinag-utos ni Mario ang pangambala sa lamay at hindi pa talaga ito sumusuko. Sa paghihiganti kahit na wala ng saysay ang ipinaglalaban nito. Umangil ang mga aswang pero hindi nagtagal ay tumalima sila sa mga sinabi ni Aling Trining at mapayapang lumisan sa lamay. Biglang lumabas ang mga kamag-anak ko at inabutan kami nila Aling Trining. Doon ko na ipinagtapat sa kanila ang buong katotohanan na lubos nilang ikinagimbal, pero sa kabila ng lahat ay binigyan ni Aling Trining ng proteksyon sa buong bahay. Umusal siya ng orasyon at hinagisan ng asin ang bawat sulok ng bahay. Nagpasalamat naman ang mga kamag-anak ko at inalok silang maglola na magkape, bagay na hindi nila tinanggihan. Lumipas ang 2 araw ay dumating ang iba pang mga kapatid ni Tia Sally at hindi na pinatagal pa ang lamay. Sa 2 araw ay inilibing na si Tia Sally at hindi na kami muling ginambala ng mga aswang. Nanumbalik kami sa dati naming pamumuhay. Hindi na rin ako nangangamba na gabihin sa pag-uwi dahil kargado ako ng proteksyon ni Aling Trining at hindi na ako nakakaengkwentro ng aswang sa daan. Lumipas ang 2 buwan. Nabalitaan ko na lang sa mga kapwa-tindera ni Aling Trining na kinuha na pala ito ng anak niya patungo sa Maynila kasama ang apo nito. Nalungkot ako pero naging positibo na rin ako dahil sa wakas makakasama na din niya ang kanyang pamilya. Kasabay nun ay napag-alaman ko na sa iba kong mga nakasalubong na tsismosang residente sa May Gulod na umalis na din ang mag-asawa na pinaniniwala ang aswang sa aming lugar at mukhang kasama ng mga ito sa kanilang pag-alis si Jaime at iba pang kamag-anak. Masaya na rin ako sa balitang iyon dahil sa wakas ay wala ng aswang na mambibiktima sa aming lugar at hindi na rin mapapahamak ang aking buong angkan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at sana ay may napulot kayong aral buhat sa aking mga naranasan sa mga aswang. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Lubos na gumagalang, Lucas.